magiging province of China na tayo. Yan. Mga kaibigan, bakit po kailangan natin ipaglaban ang West Philippine Sea? Kasi nakita niyo naman mga kaibigan, nakita niyo naman. Anong sinasabi ni na Carpio? Justice Carpio. Si Justice Carpio mga kaibigan ay opisyalis na po siya mga kaibigan. Ni Tabaco, si Boy Benta, opisyalis po siya noon ni Boy Benta. At eto po, na-witness po ni Justice Carpio na sa panahon po noon ni Boy Benta mga kaibigan, na-witness po ni Justice Carpio na yung pinapaalis na natin yung Amerika, yung base militar ng Amerika, pinalayas na ng tuluyan. Pagkaalis daw mga kaibigan ng base militar ng mga Amerikano, diyan daw bigla nagkaroon ng lakas ng loob ang China at inanggin yung ating shoal. Isa sa ating shoal mga kaibigan ay inangkin ng China at tinayuan nila ng kanilang military base. Anong sabi ni Justice Carpio? Gustong-gusto daw ni Boy Benta lumaban kasi di ba si Boy Benta military yun no? Military yun. So matapang din yun, di ba? Gustong-gusto daw lumaban ni Boy Benta. Pero ang problema, wala na. Walang kakayanan. Pinalayas ang base militar ng mga Kano. Pagkatapos, pinabayaan naman nila yung military natin. Hindi naman nila minodernize. Kasi dapat kung pinalayas nila ng tuluyan yung mga base militar ng Kano, dapat ang ginawa nila, minodernize sana nila yung ating military forces natin, yung mga kagamitan natin. Dapat minodernize sana nila. Kaso hindi Basta pinaalis lang nila yung base militar ng Kano, pagkatapos wala lang. Di ba mga kaibigan, 6 na taon si Cory Aquino, wala, pinabayaan yung armed forces. Pinabayaan. Pagdating kay Fidel Ramos, wala rin, napabayaan din. Tapos pinalayas yung base militar ng Kano. Nung sinakop tayo ng China, yung ating isla, wala silang magawa. Ano sabi ni Justice Carpio? Gustong-gusto daw lumaban ni Boy Benta, pero wala siyang magawa. Kasi nga, hindi niya kaya. Yun mga kaibigan. So, kita nyo na mga kaibigan, nung pinaalis natin ang base militar, doon nagkalakas ng loob ang China. Di ba? Mga kaibigan, lately lang naman tayo nagkaroon ng EDCA, di ba? Lately lang. Sa panahon ni Pinoy, meron na yan, pero hindi pa masyado. Diba? Tapos, yung sa panahon ni Duterte, biglang pinapalayas na naman niya. Ayaw niya sa Amerikano. Pagkatapos, nung malapit na siyang umalis, nire-renew niya kasi nakita niya na kailangan pala natin ng Amerikano. Kasi nga, hindi pa naman develop yung ating armed forces Diba? Pero ngayon mga kaibigan, maganda itong ginagawa ng ating Pangulo ngayon kasi habang meron tayong mga EDCA sites, habang tayo ay nakikipag-forge ng alliance sa iba-ibang mga like-minded countries katulad na lang ng Korea, Japan, Australia, Canada, France, Italy at iba-iba pa mga kaibigan, Germany. Habang ginagawa yan mga kaibigan ay eto ang ating Pangulo mga kaibigan, minomodernize niya ang ating Armed Forces of the Philippines. At mga kaibigan, ibinabalik na rin yung paggawa ng ship, no? Paggawa ng mga barko dito sa Pilipinas. Kasi mas maganda kung tayo na lang ang gagawa ng barko natin. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, ang Pilipino po ay isa sa pinakamagaling gumawa ng barko. Pero tayo pa ang walang malaking barko. Di ba? Very ironic, di ba? Nakakagawa tayo ng mga malalaking barko para sa iba-ibang bansa. Pero wala tayong napakalaking barko para sa Coast Guard. Very ironic. Yes, mga kaibigan, isa ang Pilipino sa napakagaling gumawa ng barko. At saka yung ulyanin yung puon mo, hindi mga BBM supporters. Tama ka dyan. Yan, sige. Tiburcio, yan. Tiburcio, sumagot ka. Yan, marami nang umaaway sa'yo, Tiburcio. Yan, di ba? So, yan mga kaibigan, no? Yung mga OFW, wag po kayong maniniwala. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, ang ating Pangulo, napakaganda po ng ginagawa niya sa ating bansa.
Mga kaibigan, kunting tiis na lang. Kailangan maging ano tayo, mag-unite tayo mga kaibigan na ipagtanggol natin yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Alam niyo sa totoo lang mga kaibigan, kung united lang tayo, kung wala lang sana mga DD sheets na mga makapili, mas magiging malakas yung boses natin at mas magiging malakas yung laban natin sa China. Kaso hindi eh. Meron tayo dito mga makapili na sila pa yung nagma-mouthpiece sa mga naratibo ng China. Sila pa yung sila pa yung kumakalaban sa ating Coast Guard, sa ating gobyerno. Sila pa yung kumakalaban at ipinagtatanggol nila itong China, di ba? Maraming pong salamat sa sticker Zenny Canete, no? So mga kaibigan, eto tandaan nyo, mas magiging malakas sana tayo yung laban natin sa West Philippine Sea kung united tayo. Kaso nakakalungkot isipin na meron tayong kapwa Pilipino na mga makapili. Meron tayong kapwa Pilipino na naturinan ng mga Pilipino pero ang kanilang sinasabi ay naratibo ng China. At binubuli pa nila yung mga nagtatanggol sa West Philippine Sea. Binubuli nila. Diba? Saan ka nakakita, mga kababayan? Mas gusto nilang ibigay yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea sa China. At sinasabi nila, hindi naman daw atin yan, sa China daw yan. Saan kayo napunta ang utak ng mga makapili ng mga DD sheets na to? Sukatin nyo nga. Sukatin nyo. Kung ilan ang sukat dyan. Kita nyo naman, napakalapit sa atin yan. Tignan nyo kung ilan ang sukat magmula sa China hanggang dito sa Ayungin Shoal o hanggang dyan sa Scarborough Shoal. Napakalayo. At yung sinasabi nila na meron silang historical rights, diyan ang kanilang claim ay historical. Mga kaibigan, wala pong ganun. Kasi kung magbabase lang tayo sa historical claim, historical rights na yan, mga kaibigan, hindi yung Singapore, dapat inaangkin na ngayon ng Malaysia. Diba? Singapore, Malaysia yan eh. At yung Sabah, dapat sa atin na yan. Kasi historical claim, meron tayong historical claim dyan. Dahil ibinigay yan ng Sultanate ng Brunei sa Sultanate ng Sulu. So sa atin yan, di ba? At isa pa mga kaibigan isa pa. Sabi ko nga, di ba? Pagdating po kasi sa karagatan, wala naman po talagang may-ari ng karagatan sa totoo lang kasi po ang karagatan po ay ginawa ng Diyos para po yan sa mga human beings, sa mga tao. No? So, wala po talagang may-ari ng karagatan. Pero, syempre, meron tayong mga tinatawag na mga EEZ, no? Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung meron tayong batas sa lupa, meron tayong batas sa kalawakan, at gumawa din ng batas para sa karagatan. Nang sa ganun ay hindi mag-away-away. Nang sa ganun ay sumunod tayo sa batas ng karagatan. Diba? Para hindi mag-away-away. At meron tayong tinatawag na EEZ. Bawat bansa po mga kaibigan na katulad natin, no? Na ang tayo isla tayo eh. So, meron tayong tinatawag na archipelagic water, no? Yan po yung mga tubig, no, na pinapagitnaan ng ating mga isla kasi isla tayo eh, di ba? 3 big islands, Luzon, Visayas, and Mindanao. Pagkatapos yung mga isla na mga maliliit na magkahiwa-hiwalay, 7,600 plus na ngayon, no? Hindi na po 7,100, kundi 7,600 plus na po. Kasi marami na pong mga na-discovery na mga bagong na-discovery na mga isla. So mga kababayan, katulad po natin na bansa na tayo po ay archipelago, meron po tayong tinatawag na EEZ. Magmula po sa baseline sa ating tinatawag na shore, no, na baseline po, magmula po dyan magsusukat po ng 200 nautical miles. Dyan po yung tinatawag na EEZ, Exclusive Economic Zone. So meron po tayo yan kasi archipelago tayo eh, at karagatan po tayo eh, napapalibutan po tayo ng karagatan, diba? So yan po, tayo po yung merong karapatan dyan. Ang tinatawag po na sovereign rights, no? Meron po tayo dyan. So, ang kiniklaim naman ng China ay sovereignty, no? So,
Yan po ang claim nila, 11-line. Dati 9-line, naging 10, tapos ngayon 11. So, ibig sabihin mga kaibigan, pumapasok na po sila sa ating EEZ at yun daw po ay sa kanila. Kasi historical claim daw, meron daw sila nun, historical claim. Pero ayon po sa batas po ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, hindi po ino-honor ang mga historical claim na tinatawag. No? So, alam naman po ng China yan. Pero ang China po, nagbibingi-bingihan kasi sila po yung komunistang bansa na wala po silang pakialam sa batas. Kung ano yung gusto nila, kung ano yung pabor sa kanila, yun lang, wala silang pakialam. Diba? Kaya hindi po nila ino-honor yung napanalunan natin noong 2016, yung nai-award po sa atin itong ating pinag-aagawan dyan po sa West Philippine Sea. Na-award na po sa atin yan, 2016. Nung pag-alis po ni Pinoy at pagdating po ni Duterte, si Duterte na po ang nakatanggap niyan ng award na yan. At mga kababayan, ang tanging dapat na gawin na lang ni Duterte ay gamitin yung award at ipaglaban. Pero anong ginawa ni Duterte? Hindi po niya ginamit, hindi po niya pinaglaban. Bagkus ay pinaburan niya ang China. At anong sinasabi niya? Papel lang naman ito. Lamukusin, itapon sa basura. Papel lang daw yun. Wala naman dyan mga isda. Hindi naman ako interesado mag-fishing dyan. Wala namang isda dyan. Hello? Tapos meron pa siyang sinasabi niya, gawin niyo na lang kaming province of China. Hello? Pagkatapos nakipag-agreement pa siya, gentleman's agreement, yung kanilang secret deal, mga kababayan. Itong secret deal na to, ito talaga ang dahilan kung bakit tayo ngayon sobrang binubuli ng China. Kasi mga kaibigan, ang deal po ng Duterte administration sa China ay wag na daw ayusin yung BRP Sierra Madre. Hayaan na lang daw na mag-sink yung BRP Sierra Madre, hayaan na lang. So, ibig po sabihin mga kaibigan, isinuko po ni Duterte ang karapatan po ng Pilipinas dyan po sa Ayungin Shoal at dyan po sa Scarborough. Isinuko na po ni Duterte ang karapatan ng Pilipinas sa China. Di ba sabi niya nagkaroon daw ng change of command, change of control. Di ba sabi niya doon sa press con, kasama niya si Alvarez. Nagkaroon na daw ng change of control. So, ibig sabihin, ano yun? Hindi na tayo ang control? Ibinigay na niya sa China ang control? Kaya naman pala. Pagkatapos, nakipag-deal pa siya na hindi na magdadala ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre, na hindi na natin aayusin ang BRP Sierra Madre. Nahahayaan na lang natin na mag-sink. At pagkatapos, ano mangyayari? Pag hinayaan natin na mag-sink ang BRP Sierra Madre at mawala na tayo ng post doon sa Ayungin Shoal, anong ibig sabihin yan mga kababayan? Ibig sabihin yan, papasok na po dyan ang China at sila na po ang magkokontrol dyan at yan na po matutupad na yung kanilang matagal nang gustong gawin na tayuan ng military base. Yung kinakatayuan ngayon ng BRP Sierra Madre. Mga kaibigan, magre-reclaim sila ulit dyan at tatayuan nila ng military base. Ganon po sila ka-greedy. Hindi pa sila nakontento. Ang laki-laki po ng nireclaim nila dyan po sa West Philippine Sea. Ang laki ng nireclaim nila na karagatan. Diba? Ginawa nila 2013, 2014, 2015, 2016. Nireclaim po nila yun at pinatayuan po nila ng military base pero hindi pa sila nasiyahan. Gusto pa nilang kunin yung ating Ayungin Shoal. Ayun yung sinasabi ko mga kababayan, dahil ang China po ay isang greedy nation, hindi po sila masisiyahan. Binibigay ni Duterte ang Ayungin Shoal. Tapos kapag nakapagpatayo po sila dyan ng military base, hindi pa yan masisiyahan. Kukunin pa niya yung iba pa nating mga isla at tatayuan nila yan hanggang sa yan po nakubkob na nila yung ating palibot, mga kaibigan. Sa tingin niyo ba, mga kaibigan, hindi yan magiging banta sa ating seguridad? Banta po yan sa seguridad natin. At hindi lang po yan ang nangyayari. Pinapasok na nga nila yung kaloob-looban ng ating bansa, di ba? Tanim tao. Kita nyo, Alice Go. Chinese. At mga kaibigan ito, meron pong whistleblower. Chinese po siya. Anong sabi niya? Ganun daw ang ginagawa ng China. Kasi siya mismo, mga kaibigan, siya po mismo, itinanim po siya sa ibang bansa
para ma-penetrate po ang gobyerno. Ganyan po ang ginagawa ng China. Nagtatanim po sila ng tao, pinapapunta po nila sa iba-ibang mga country, pinopunduhan po nila yan, nagpapanggap na kunwari Filipino, or kung pumunta sila bawa sa ibang bansa, nagpapanggap sila na sila daw ay taga doon. Tapos nangunguntsaba sila ng mga taong gobyerno para magkaroon sila ng mga legal documents, katulad ng ginawa ni Alice Go. Ganyan po ang ginagawa ng China. Master na po nila yan. So kita nyo, pati yung gobyerno natin, pinapasok nila. Hindi lang po yung ating karagatan, kundi maging yung ating gobyerno, pinapasok po nila. At darating po ang araw, mga kaibigan, na kukubkubin na po nila pati ang buong Pilipinas. Kaya nga kapag hindi po tayo naging aware, mga kababayan, talagang hindi lang po tayo magiging province of China, kundi magiging slave pa tayo ng China. Sa tingin nyo ba, mga kaibigan, eto, sa tingin nyo ba kapag nasakop na nila tayo, o nasakop na tayo ng China, naging province of China na tayo, sa tingin nyo ba, papayagan nila na meron pang mga Pilipino na mabuhay sa Pilipinas kapag naging province of China na tayo? Mga kaibigan, ang gagawin ng mga yan, kasi mga komunista yan, ang gagawin ng mga yan, gagawin tayong slave. Alam mo yung forced labor, yung ginagawa nila, mga kaibigan, sa mga Muslim at saka doon sa mga iba-ibang mga lahi na ginawa nilang slave sa China. Meron yan, mga kaibigan. Ginagawa po nila ay pinapatrabaho po nila. Nagtatrabaho po, nagtatahi ng yung mga sapatos, yung mga signature ng mga sapatos, mga Adidas, yung mga Nike. Yun po yan, mga kaibigan. Kaya po ang China, kung titingnan nyo, sila ay may pinakamalaking merkado kasi maano po sila forced labor. Meron po silang napakalaking forced labor, mga kababayan, na hindi po yan sinesweldohan. Mga slave po nila yan. So, ganyan po ang gagawin nila sa atin. Kapag nasakop nila yung ating bansa, yung Pilipinas, magiging slave din po nila tayo. Ang gagawin natin, magtatrabaho lang tayo, magtatrabaho para sa kanila, para sa gobyerno ng China, para kumita ang gobyerno ng China. Pagkatapos tayo, wala po tayong kita. Kasi slave nga lang tayo eh. Pakakainin tayo, oo, pero hanggang dun lang yun. Ganun po ang gagawin sa atin. Tapos kapag nagsawa na sa atin, ayaw na nila na may mga Pilipino kasi ayaw na nila ng lahi natin. Mga kaibigan, the worst, buburahin na nila tayo sa mundo. So gusto niyo ba mangyari yan, mga DD Sheets? Mga DD Sheet, isip-isip kayo. Gusto niyo ba mangyari yan sa bansa natin? Gusto niyo ba mangyari yan sa lahi natin? Mabubura tayo sa mundo dahil lang sa China, dahil lang sa komunistang bansa na to? Gusto niyo ba mangyari yan? Hindi malayong mangyari sa atin yan. Mga kababayan, tingnan niyo anong nangyari ngayon sa Lao. Lao. Yung iba sinasabi Laos. Hindi po Laos ang basa. Silent S po yun. Lao. L-A-O-S. Lao. Pero kapag binasa mo siya ng Laos, di ba? Pero Lao po yun, silent S. Tingnan niyo po yung bansa na yan. Mga kaibigan, darating po ang araw na hindi na po yan pag-aari ng Lao. Pag-aari na po yan ng China. Kasi mga kaibigan, ang ginawa po ng China, ibinaon nila sa utang ang maliit na bansa na yan. Ibinaon nila sa utang hanggang sa hindi na po ito makabayad. At anong ginawa nila ngayon? Kinukuha nila yung port, kinukuha nila yung mga proyekto na itinayo doon, mga kaibigan, na ang pondo ay galing sa China dahil hindi na po makabayad ang Lao. So, iniilit po ngayon ng China. So, ano nga sabi doon sa article na nabasa ko? China literally own a country. Lao, ang Lao, mga kaibigan. Pag-aari na po ng China. Wala nang magawa yung kanilang government kasi baon na sila sa utang eh. Diba? Ganyan po yan, mga kaibigan. Kasi ang aim po ng China, mga kaibigan, sakupin talaga ang maraming bansa sa buong mundo at gusto po nila maging superpower, gusto po nilang maghari, mga kaibigan. Sa mga DD Sheets, isip-isip kayo. Kung may utak kayo, isip-isip. Gusto niyo ba maging slave? Nang dahil lang sa gusto niyo ng Duterte, nang dahil lang sa pagiging panatiko niyo, idadamay niyo ang buong Pilipinas, ang mga mamamayang Pilipino at ang ating future generations. Kawawa ang future generations natin.
Isabi ko nga sa inyo mga kababayan ako, sa totoo lang ready akong sumabak sa gera. Kaysa, okay na sa akin ang mamatay mga kaibigan, kaysa sakupin ako ng China. Kaysa sakupin tayo ng China. Kung kailangan ipagtanggol natin ang ating bansang Pilipinas, sasama ako dyan. Kaysa sakupin tayo ng China. Kawawa ang future generations natin. Kita nyo, ano sinasabi ng ating mga bayani, mga kaibigan? Kung yung mga bayani natin, mga makapili, kung yung mga bayani natin, kasing utak ni Duterte, kasing utak ni Sara, kasing utak ng mga basti na yan, ng mga pulong na yan, mga Duterte na yan, mga kaibigan, ngayon, walang Pilipinas, walang Pilipino. Bakit? Kasi, walang makikipaglaban. Di ba? Walang makikipaglaban. Wala na tayo ngayon. Pasalamat tayo dahil ang ating mga bayani, yung mga tao noon, ay nagpakabayani. Lumalaban sila gamit yung tabak, gulok, itak. Wala silang kalaban-laban sa mga makabagong sandata ng mga Espanyol. Wala silang kalaban-laban. Pero mga kaibigan, lumalaban sila. Di ba? Mas mabuti pa daw ang mamatay para sa sariling bayan na free kaysa naman sa namatay ka. Ganyan ka pa. Tuta. Diba? So kayo na lang mga digishits. Hindi ako papayag. Dahil mahal ko ang aking bayan at inaalagaan ko ang future generations. Na ang future generation natin ay meron pang matatawag na West Philippine Sea. Na meron pang mapangingisdaan. Na meron pang makakatikim pa sila ng mga isda na galing sa ating karagatan. Dahil pagdating ng araw mga kaibigan, kapag ibinigay natin yung ating mga karagatan sa China, pagdating ng araw mga kaibigan, wala na tayong ibang gagawin kundi mag-i-import na lang tayo ng isda. At mga kaibigan, sa China pa tayo nag-i-import. Mga kaibigan, alam niyo ba yung galunggong? Yung galunggong na ini-import ng Pilipinas sa China, galing sa ating karagatan. Kita nyo, karagatan natin yan karagatan natin. Ang China, mga kaibigan, pagdaan nila dyan sa Baho de Masinloc, lalong-lalo na dyan sa Laguna, napakaraming mga isda, mga kaibigan. Pagpunta nila dyan, hakot nila lahat ng mga isda na yan. Pagkatapos, mag-import tayo ng isda. Atin yun Kaya nga mga kaibigan, wish ko lang, sana totoo si Darna. Sana totoo si Captain Barbell. Sana totoo yung manananggal para lusubin natin to mga to at kunin natin yung Ayungin Shoal, yung Baho de Masinloc, yung lagoon mismo. Tapos di ba? Malakas si Captain Barbell, malakas. Anuhin natin yung itinayo ng China na ng military base, di ba? Diyan sa West Philippine Sea, gibain natin. Kasi artificial island lang yan itinayo nila dyan tapos tinayuan nila ng military bases, di ba? Sabi ko nga mga kaibigan, alam niyo sa totoo lang pinagpipray ko Lord. Kasi artificial island lang naman yung ginawa nila dyan. Pwede po bang gibain nyo yan? Magpadala po kayo dyan ng malaking wave ng buhawi, tapos gibain nyo yung artificial island na pinagtayuan nila ng military base. Gibain po ninyo. Minsan pinagpipray ko yan, mga kaibigan. No? Kasi sa totoo lang mga kaibigan, yung ginawa nila dyan, nagtayo sila ng military base dyan. Pagkatapos yung kanilang kanyon, yung kanilang missile, mga kaibigan, ay talaga namang itinutok na nila dito. Diyan sa may Sambales, diyan sa ating mga malapit diyan sa Baho de Masinloc, sa pinag-fishing ng mga fisherman natin. Itinutok na nila yung mga kanyon nila kasi nung nagpagawa sila ng military base. Kaya nga mga kaibigan, sa totoo lang ako talaga go talaga ako sa EDCA sites, mga EDCA sites. Sana nga dapat base militar na lang no? Base militar na lang talaga dapat, no? Maglagay na lang talaga ng base militar ng Amerikano. Kasi mga kaibigan yan lang nakakapag-threaten sa China, yung Amerika. Yan lang naman kasi dahil ang Amerika po ay mas malakas pa rin po kaysa sa kanila. Di ba? Hindi pa nila kakayanin ang military strength ng Amerika. Hindi pa rin po nila kakayanin. At mga kaibigan, alam naman natin ngayon, no? Napakarami pong nangyayaring disaster sa China.
Mm. Kaya nakakatawa talaga mga kaibigan na itong mga DD sheets, gigirahin tayo ng China, gigirahin tayo. Ay, ibigay na lang natin yan, gigirahin tayo. Hello? Yung Taiwan nga matagal na nilang pinagbabalakan na angkinin, hindi nila maangkin-angkin. Malapit lang sa kanila yan. Oh, tapos maliit lang na bansa yan, hindi nila maangkin-angkin. Tapos yung Taiwan, wala pang mutual defense treaty yan sa Amerika. Sinusuporta ng Amerika, oo, pero wala silang mutual defense treaty. Tayo pa kaya? Meron tayong mutual defense treaty sa Amerika, tapos meron pa tayong kakampi, Japan. Lalo na ngayon mga kababayan. Lalo na ngayon na pumirma na po ang Pilipinas at ang Japan para nag-forge na po tayo ng alliance para palakasin yung ating mga sandatahan. At meron pong mutual agreement na pwedeng magpadala yung Japan dito sa Pilipinas para sa mga exercises, at tayo naman pwede tayo magpadala sa Japan ng ating mga militar para sa exercises. At mga kaibigan, hindi lang po dyan nagtatapos yan. So pag nagkaroon po ng ganyang agreement, syempre magkakaroon din yan ng agreement na kumbaga magtatanggulan mga kaibigan, na kapag halimbawa merong gumiyara sa atin, yung Japan magre-rescue din sa atin. At kapag ang Japan naman ang in trouble, tayo naman tutulong din tayo. Diba? So mga kaibigan, hindi po kakayanin ng China at this moment of time na makipaggera. Lalong-lalo na ngayon mga kaibigan, ini-expose po ng mga taga-China mismo mga kaibigan, ng mga whistleblower kung ano ang nangyayaring totoo sa China. Ang ekonomiya po ng China ngayon ay sobrang bagsak. Bukod sa sobrang bagsak ng ekonomiya ng China ngayon, ay napakarami pong disaster na dumadalaw sa kanilang bansa kasi nagagalit na ang Panginoon sa kanila dahil masyado silang greedy. Yan po ang totoo. Kaya mga kaibigan, nagpepeke lang po ang China ngayon. Hindi po nila sinasabi yung kanilang totoong nangyayari sa kanilang bansa. Hindi po nila sinasabi. Pero meron po mga whistleblower, meron po mga nagsasalita ng mga Chinese mismo, mga kaibigan. Nung isang araw nga lang, napanood ko isang Chinese, hindi siya basta-bastang Chinese siya po isang writer, siya po ay, meron po siyang katungkulan. In-expose po niya kung anong nangyayari ngayon sa China. At ang sabi po niya, grabe daw ang ekonomiya daw ngayon ng China ay sobrang bagsak na hindi kakayanin ng China na makipaggera. Sobrang bagsak daw. At isa pa sobrang bagsak na nga, sobra pa ang dami ng disaster na kinakaharap ng China. May baha, may buhawi pa. Tapos, ano ginagawa ngayon ng China government? Pinipilit nila yung mga tao nila, pinapautang nila ang mga Chinese, pinipilit nila na umutang sa gobyerno yung mga Chinese para ipambili, para may pambili. Bawa, may pambili ng bagong washing machine, may pambili ng bagong mga kagamitan. Bakit ginagawa ng China government yun? Kasi nga mga kaibigan, para umikot yung kanilang ekonomiya kasi sobrang hurting na po at napakarami na po ngayon sa China ang walang trabaho. Anong sabi nung whistleblower? Ang China government daw, ang ginagawa, nagpapautang daw sa ibang mga bansa. Pero ang katotohanan mga kaibigan, mismo yung mga mamamayan ng China, hirap na hirap sila. Hindi daw sila inaalagaan ng gobyerno. Marami po sa mga Chinese ngayon, wala pong maayos na pagkain, wala pong maayos na tirahan, meron pang mga nakatira sa cave, meron pang mga nakatira sa parang mga barong-barong, sa mga province po ito May mga halos hindi na kumakain, nagpapakamatay na lang kasi hindi kumakain. Mga kaibigan, yan po ang reality ngayon sa China. Pero ano po ang pinapakita ng China government? Ang pinapakita po nila ay malakas ang China, ay ang China ay mayaman, ay malakas yung ating military forces. Yan po ang pinapakita ng China. Magandang imahe. Pero ang katotohanan po, ang China ay, mga kaibigan, problematic. Yan po ang totoo.
Magbasa po kayo ng mga documentary, mag-search po kayo sa Google, tingnan niyo po, meron pong mga whistleblower, meron pong mga tao na galing sa China na kanila pong sinasabi, mga kaibigan, no, kung ano ang tunay na sitwasyon ngayon ng China. Kaya nga po mga kababayan, mga kababayan ko na natatakot sa sinasabi ng mga Dutertes na gigirahin daw tayo ng China, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga Duterte, sa sinasabi ni Amy na gigirahin tayo ng China, hypersonic missile, ganyan-ganyan. Mga kaibigan, hindi po afford. Hindi po afford ng China na gigirahin ang Pilipinas dahil alam po nila kapag ginawa nila yan, mga kaibigan, yung pinaghirapan po nila ng napakahabang panahon para maging second, no? Maging pangalawa. Pangalawa na sila ngayon no? Number 1 yung Amerika, pangalawa ang China. Mga kaibigan. Pero bumaba sila mga kaibigan, parang nasa pang-4 na yata sila no? Parang naunahan sila ng India, no? So mga kaibigan, ito hindi po afford ng China na makigera sa atin. Kasi hindi pa po sila nakakaahon. Napakalaki po ng problema ng China ngayon. Guys, iyan ko yan gagawa ko niya ng vlog. Iyan ko sa inyo para malaman niyo yung mga hindi nakakaalam. Kaya mga guys, huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ni na Amy. Sinasabi ng mga Duterte, nagigirahin tayo. Diba? Dahil yung mga yan, mga kaibigan, mga fear-mongerer po yan. Isa lang po ang gusto nilang mangyari, magalit ang mga Pilipino kay PBBM nang sa ganon ay patalsikin si PBBM sa Malacanang at ipalit po si Sara Duterte. Yan po ang totoong nangyayari. Thank Ma'am Admin Rich. God bless you. Good night. Salamat din po. No? Good night din po. So yan po ang totoong nangyayari. Magnus is showed for president. Yan. Ed Harry, Cheryl Santa Maria, the next Filipino generation will be speaking Chinese and there goes the neighborhood. Yan. So mga guys, no, huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ng mga Dutertes, uulitin ko, no? Hindi po tayo gigirahin ng China, hindi po tuta ng Amerika si PBBM. Tama po ang ginagawa ni PBBM, mga kaibigan. Kasi nakikita po ng ating Pangulo na eto lang po ang magiging deterrent. Kita niyo mga kaibigan ngayon ang China, di ba? Hindi sila basta-basta makagawa ng military base. Kung wala pong EDCA ngayon sa ating bansa, mga kaibigan, gumagawa na ng ano yan, military base yan. Kaso hindi sila makagawa ngayon ng mga military base nila na panibago kasi natatakot po sila sa Amerika. Yan po ang nagiging deterrent sa China. Kaya po itong mga DD sheets, mga kaibigan, ini-echo po nila ang mga naratibo ng China kasi ang gusto po ng China ay tanggalin po ang mga EDCA sites. Yan po ang gusto ng China. Tanggalin ang mga EDCA sites dito para wala na po mga Amerikano dito. Gusto po ng China, huwag tayong makipag-alyansa sa iba-ibang mga bansa. Dapat China lang. Kasi gusto po ng China na maging tuta po tayo at maging sunod-sunuran po tayo sa kanila. Katulad po ng ginawa ni Digong ng 6 na taon. 6 na taon po na tayo ay sunod-sunuran tuta ng China. So ano po sabi ng kanilang Ministry of Defense ng China, yung kanilang spokesperson? Ano pong sabi? Bumalik na daw tayo sa dati. Dapat daw bumalik na daw tayo sa dating ginagawa natin na tinatawag nila na right track. Tama daw po yung ginagawa ni Duterte. Dapat daw ganun daw yung gawin ni PBBM. Gusto po ng China, gawin po ni PBBM yung ginagawa ni Duterte, ang maging tuta ng China, ang humibod sa puwet ni Xi Jinping, palayasin ang mga EDCA, huwag makipag-alyansa sa Korea, sa Japan, huwag makipag-alyansa kahit kanino, kailangan sa China lang para maging tuta tayo sa kanila, maging sunod-sunuran tayo sa kanila, kung anong gusto nila, yun lang ating gagawin. Kapag sinabi nilang, amin ito, huwag kayo mag-fishing, o sige, sa inyo na yan, o sige, province of China na tayo. Ganun po ang gusto ng China.
Kaya galit na galit po sila kay PBBM dahil pinapasok po ni PBBM dito ang EDCA. Nang dahil po sa EDCA sites na yan, hindi po nila magawa ang kanilang gustong gawin sa Pilipinas. Yan po ang totoo. So wag po kayo maniniwala sa mga fake news peddlers na mga DD sheets na tinatakot po kayo. At kung kayo naman ay duwag, pagkatapos hindi po kayo nagre-research, aba maniniwala naman kayo. Kasi duwag kayo tapos hindi kayo nagre-research. Akala nyo talaga magkakagera. Tapos naniwala pa kayo doon sa propagandist ng Russia na Amerikano na sinasabi niya, ginagamit lang daw tayo ng Amerika. Ang sinasabi niya na hindi daw makikipaglaban ng Amerika para sa atin. Mga kaibigan, propagandist po siya ng Russia. So, wag po kayong maniniwala sa mga ganoon, no? Guys, anong oras na ba? So, mga kaibigan, guys, no? Si Kibuloy, 10 milyon. 10 milyon. Hamon ko sa mga DD sheets. Ituro nyo na si Kibuloy pagkatapos paghati-hatian nyo yung 10 milyon. Diba? Ako, anong oras na pala? Yan. Mag-alas 2 na pala. Uy, alas 2 na pala. So mga kaibigan, shout out ko na kayo. Maraming po salamat sa panonood. Aini Stanislao, Aini or Eni Stanislao, maraming po salamat sa panonood. Juliet Paclibar, salamat po. Julie Goto, salamat po sa panonood. Jenny Shala Pasqua, salamat po. Bebang, salamat po. Donna Enrile, salamat po. Yun Juhan, salamat po sa panonood. Selmar, salamat po. Emelda Uamil Tolentino, salamat po sa panonood. Mary Ann Cecilia Padilla, salamat po sa panonood. Isia Y. Castillo, salamat po sa panonood. Yan. Maraming po salamat sa panonood. Florida Greenfield, salamat po sa panonood. Feli Debbie, salamat din po sa panonood. Sino pa ba? L. Diomano, salamat po sa panonood. J. Ferds, salamat po sa panonood. No? At dito naman po sa aking YouTube, salamat po kay Romel. Ed Harry, salamat po. Pati sa sticker, salamat po. Bridge Wasi, salamat po. Magnus, salamat po. Cheryl Santa Maria, salamat po. And Ed Harry, salamat po sa sticker. And Rosa Agonzaga, salamat po. And Richie, good morning po, Ma'am Admin Rich. Maraming pong salamat, Richie 33, no? Good morning din, no? Maraming po salamat mga kaibigan. Bukas na lang ulit, no? Good night po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa panunood, no? So, fight fake news, expose the truth. Maraming po salamat. Bye!